Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo. Ang imahen po ng Birhen na nakagawian natin na Ina ng Laging Saklolo ay isang Byzantine art painting na ginawa noong ika-15 siglo. At ayon po sa kasaysayan, ay ito po ay dinakaw ng isang wine merchant at dinala po sa Roma, particular po sa simbahan ni San Mateo, at ito'y nanatili doon ng 300 taon. Sa pamamagitan po ni Pope Pius IX, ay binigyan po ito ng canonical coronation, na kung saan ito ay pinalaganap ang debosyon sa imahen pong ito. At ang mga Redemptorist Father ang tanging naging tagapangalaga ng imahen ito. Kaya ang simbahan sa Baclaran sa ating bansa ay pinamamahalaan ng mga Redemptorist Father. At ito rin binigyan ng kapahintulutan ng Roma na bukas ng 24 hours a day para mga tao ay makapagdasal, makadulog sa panalangin ng mahal na Birheng Maria. Ang imahen din sinasabi na mapaghimala sapagkat maraming kagalingan, maraming mga kahilingan ang natamo ng mga tao na nagdarasal sa imahen ng mahal na Birheng Maria, na kalong-kalong ang kanyang anak na si Jesus. Ang imahen po ng Our Lady of Perpetual Help ay nagpapakita na ang mahal na Birheng Maria ay nakatingin sa ating mga tao, samantalang kanyang kamay nakaturo sa kanyang anak na si Jesus. Yung pagtingin sa ating mga tao ay tanda ng kanyang patuloy na pagsubaybay paninalangin sa atin. At gayon din ito'y panganyaya niya sa atin na ito din naman natin ating mga sarili sa kanyang anak na si Jesus. Yung imahe ni Jesus na para bagang may takot ay dulot na rin ng parang vision niya nung siya'y bata, na kung saan yung dalawang aranghel, si Gabriel at si Miguel, ay merong tangan-tangan na mga simbolo ng magaganap na pagpapakasakit ng ating Panginoon. At ito'y patuloy niyang pinagnilayan sa kanyang buhay. Kaya daw po yung na yung isa niyang sandalyas ay tila bagang nahuhulog, tanda ng pagmamadali nitong tumakbo sa piling ng kanyang inang si Maria. Sa ating bansa, laganap ang debosyon sa Ina ng Laging Saklolo dahil tuwing Miyerkules ay sama-sama nating dinarasal ang nobina sa karangalan ng mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagdiling alipin ang di makabayad. Kahit sa halaga ng sangpares na sandalyas, niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw, ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin, matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pinahihirapan ko kayo, gaya ng karito na di makalakad sa bigat na dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo. Manghihina pati ang matitipuno, at di maliligtas ng mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla. Di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makakatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo, tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapangapid siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay bale wala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayo'y dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahid. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos siya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa karanasan po natin sa ating buhay, minsan kinakailangan ang ibang tao ang makapansin sa mga pagbabagong nagaganap sa ating paligid o mismo sa ating sarili. Halimbawa, meron tayong isang kaibigan na matagal na nating hindi nakikita o hindi tayo nagkikita. Kasi sabihin na lumipas na ang ilang taon na hindi tayo nagkikita ng isang nating kaibigan. Tapos nung magkita tayo, ang parehong batian natin ay, "Uy, ang laki na ng pinagbago mo. Parang laki-laki mo na ngayon. Parang gumanda ka ngayon. Para mas gwapo ka ngayon." Sa una, hindi tayo maniniwala, lalo tigit kapag yung compliment ay maganda. Sasabihin natin, "Binibiro mo naman ako, niloloko mo naman ako." Pero minsan siguro, may katotohanan yung sinasabi nila kasi nga, kung titignan natin ating sarili sa salamin, maaaring hindi natin makikita yung mga pagbabago na nagaganap sa ating katawan. Na maaaring nga lumalaki tayo, hindi lang natin napapansin kung yung paglaki ba ay pagtaas o papalapad. Pero ibang tao, mapapansin iyan. Lalo tigit yung mga matagal na nating hindi nakita o hindi nakakita sa atin. Anong kaugnay nito sa ating mga pagbasa? Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Amos, ay ating natunghayan dito ang pinasasabi ng Panginoon dun sa Northern Kingdom ng Israel. Si Amos po ay isang propeta na hindi lang ng Diyos na nagmula po sa southern part ng kaharian ng Israel sa Lumang Tipan. Sa kanyang pagpunta sa northern part, ay nakita niya ang malaking pagbabago. Hindi lamang sa estruktura, kundi sa naging pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Na sa halip na sila'y mapalapit pa sa Diyos, ay tinabagang napalayo sila. Sa halip na maging maganda ang kanilang buhay, ay tinabagang unti-unti nagde-deteriorate ito. Dahil nga sa mga pang-aabuso na nagaganap, dahil nga sa mga katiwalaang nagaganap sa kanilang lipunan, at gayon din sa mga pagkakataon na hindi na sila nagiging tapat sa tipan na ginawa ng Diyos. At marahil ito mga Israelita sa northern part ng kaharian ng Israel, hindi na ito napapansin. Kasi nga, nandun sila. Unti-unti, parang nasasaling na sila na ganon ang sitwasyon ng kanilang buhay. Kasi nga, nasasaling na sila, yun ang parati nilang nakikita
yun ang parati nilang nararanasan at yun ang parati nilang ginagawa. Hindi na ito napapansin sapagkat napaloob na sila sa ganoong sitwasyon. Kung kaya't nung isang tao sa katauhan ni Amos ang pumunta sa kanila at napansin ni Amos yung malaking pagbabagong hindi maganda, yun yung ipinaalaala sa kanila. Yun yung ipinaalala sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos. Yan yung sinasabi natin kanina na minsan sa ating buhay, kapag napaloob tayo sa isang sitwasyon na matagal na, hindi natin nakikita kung ano yung mga pagbabago. Kasi nga, maaaring nakakasanayan na natin. Dahil nandun na tayo sa sistema, sabihin natin, maaaring nilamon na tayo ng sistema. Kaya minsan, kinakailangan na merong ibang tao na magpaalala sa atin dun sa mga pagbabagong nagaganap, lalo tigit kung yung mga pagbabagong nagaganap ito ay hindi na nakatutulong sa atin, sumisira sa ating buhay, pero hindi natin napapansin dahil maring nakasanayan na, nakagawian na, o dahil nandun tayo mismo sa loob at hindi natin nakikita yung mas malaking larawan na nagaganap sa ating buhay, maging sa ating lipunan, maging sa ating parokya. Yun nga lang ang tanong ay, magiging bukas ba tayo sa mga ganung bagay na sabihin natin pagkapaalala, pagkatama sa atin? Magiging bukas ba tayo sa pagkapaalala o pagkatama sa atin? Kaya ba natin itong tanggapin o patuloy natin i-justify ito na wala naman masyadong naganap, hindi naman totoo yung sinasabi mo? Minsan nagiging bulag tayo, minsan nagiging bingi tayo sa kasalukuyang kalalagayan ng ating sarili, ng ating lipunan, o mismo ng ating simbahan. Dahil yun yung nakagawian na natin, yun yung unti-unting nakasanayan na natin. Ito rin yung siguro yung magandang hamon sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Ebanghelyo sa araw nito, halos walang pinagkaiba sa Ebanghelyo kahapon. May naman nagnanais sumunod, pero tila bagang meron silang mga kondisyon. Pero ngayon ang paanyaya sa atin ng Panginoon, kung tayo susunod sa Kanya, bahagi nito ay maging matapang tayo, maging buo ang ating loob, na maring una, baguhin ang ating sarili, pansinin yung mga dapat na ayos sa ating sarili, at din magsalita tayo. Magsalita tayo sa ating kapwa, maging sa pinakamalapit na tao sa atin, kapag alam nating merong uri ng pamumuhay. May uri ng pamumuhay, may gawin tayo na hindi na naayon sa pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin. Ang pagiging alagad ay hindi lamang basta, sabi nga, yung nakagawian natin na nagsisimba tayo, hindi tayo gumagawa ng masama sa iba, nagdarasal tayo. Kumbaga yan ay parang pinaka-minimum na yan na binibigay natin sa Diyos. Pero siguro higit pa doon ang kaya nating gawin kung nagnanais talaga tayo sumunod sa ating Panginoon. Minsan, kinakailangan nating magsalita. Minsan, kinakailangan nating magpahayag ng ating sariling obserbasyon, opinyon, lalatigit kung alam natin na sa mga napapansin natin sa paligid, maging sa ating kapwa-tao, ay hindi na naayon sa pagiging isang Kristiyano o lalatigit sa kalooban at pamamaraan
ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito at gayon din sa ating pang-araw-araw na buhay, naway pagkalooban tayo ng Diyos ng sapat na biyaya upang higit na makita sa mas malawak na pagtingin ang sitwasyon sa ating buhay. Marindi na kasi natin napapansin na meron na palang mali o hindi tama dahil tayo nakasanay na natin ito o dahil mismo involved na tayo doon. At ito'y pagkalooban tayo ng lakas sa loob ng Diyos upang hindi lang magsalita, kundi unti-unti mabago ito at tumulong tayo sa pagbabago at pagtatama. Amen. Iluhog natin ang ating mga pangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ng kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya ng pagtanggap sa pagtawag nito. Ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at iyong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasa ng ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat at intensyon ni Vice Mayor Angel Boy Cruz Jr. para sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan, Rodante Amigable. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Lydia Antaran Magboo at Reynaldo Lucena. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Regalado, Estelita Serviliano, Estelita Angel Lourdes Bernardino, Victorino, Victoria at Vicente. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos Ama, sa aming pagnanais sa sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang pagunita sa ina na iyong anak. Marapati mong maganap ang pagkapalitan na iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayang pagtubos sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo ginugunita namin ang mahal na birin na ina ng lagi sa klolo. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesus sa mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na birin bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa,
at ni Dennis naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanya kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa pagitan namin sa mahal na Birheng Maria. Marapati mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabuti't mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.